Hindi na natigil ang pagpapakita ng mga kasuklam-suklam at bayolenteng mga villain sa neighborhood ng Naruhata. Palagi lang nasa corner ang sumunod na dangerous incident. Kaya naman, palaging may eksena kung saan ang mga tao ay tumatakbo dahil sa mga naghahasik ng lagim. Buti na lang at may mga tumutulong na gaya ni Koichi. Wika nito sa villain, hanggang doon na lang daw siya. Nagpakilala ito bilang ang The Crawler, ang vigilante na siyang mabilis na respond sa scene kapag may humihingi ng tulong. Ano nga ba ang vigilante? Sila ang mga illegal na hero na nagtitake ng stand sa lawless town gaya ng Naruhata. Gamit lang nila ang kanilang sariling lakas at sense of justice. Pero bakit nga ba sila lumalabag sa batas? At may nagsabing nabasa niya na daw yun sa isang libro recently. Samantala, naglalakad lang sa may kalye sina Jubi at Ichimoku. Habang nagkikwentuhan ang dalawa ay may napansin naman silang ingay. Yun pala ay si Crawler na may humabahol na villain. Humihingi ito ng tulong. Nang tanungin nila anong meron, sagot niyang sinubukan niya daw pahintuin ng rampage ang villain na yon, pero hindi nito inasahan kung gaano siya ka-tough. Kaya naman, sinubukan daw nitong ma-outrun siya, pero speedy din ito. Tila wala namang pake ang dalawa, dahil hinayaan lang nila ito at sinabihang good luck. Kahit na umiiyak na si Koichi at sinabing mamamatay na daw siya. Nanunood naman ang mga tao at nag-cheer habang magkaharap ang dalawa. Saktong dumating naman si Pop Step doon at nagland sa taas ng building. Kinuha nito ang atensyon ng lahat at binati ito ni Koichi. Gamit ang mic niya, nag-announce lang si Pop Step na ang paborito daw ng lahat na free at live community-based concert na Narufest ay nagbabalik. Sa unang Sabado daw ng buwan na yon, alas 10:00 Mangyayari daw ito sa rooftop sky park ng Maruoka Nei Department Store, Naruhata Branch. Sa baba, clearly in distress si Koichi na sinabihan siyang tama na daw ang pag-advertise. Tumawag na daw ito ng hero o pulis. Sagot naman niyang nagawa niya na daw. At tinuro nito si Captain Celebrity. Habang lumilipad, bumati naman ito ng magandang tanghali sa mga taga Naruhata. Nagpakilala itong ang main man na si Captain Celebrity, habang dirdiretso lang na inaatake si Koichi. Sinabi tuloy nitong skip niya na daw ang intro. Dahil dun, walang kahirap-hirap nitong napagbagsak ang kalaban. Todo cheer naman ang mga taong nasaksihan nito. Nagpasalamat naman si Koichi sa pagligtas nito sa kanya. Pero sagot naman nitong, siya daw dapat ang magpasalamat sa kanya. Ang mga brave boys daw na gaya niya ang nagpe-preserve ng kapayapaan sa town na yun. Lumapit ito at sinabing, siya daw in particular. In fact, dapat daw ay maupo sila at pag-usapan kung paano ba nagwo-work ang justice doon, going forward. Inaya niya ito at pumayag naman si Koichi, kaya't binuhat ito ni Captain Celebrity at isinama. Lumipat ang eksena sa penthouse ni Koichi. Inamin ni Captain Celebrity ditong sa totoo lang daw, ay hindi nito gusto ang style niya. The way daw na humaharap siya sa mga villain then ma-realize niyang hindi niya kayang ma-handle ito, then magiging problema niya na daw. Tama naman daw ito, sagot ni Koichi. Pero hindi daw kasi lahat ay ipinanganak na merong awesome heroic quirk. Kaya naman, ang tanging magagawa lang nilang mga ordinaryong citizen ay tulungan ang isa't isa the best they can. At kung hindi nila kayanin, then tatawag daw sila ng pros upang iligtas sila. Hindi ba daw ganun nagwo-work ang Quirk Po Red Society? Na-curious naman ito kung patungkol ba yun sa social contract. Tanong naman ni Captain Celebrity kung bakit hindi na lang daw siya mag-stick sa pagiging ordinary civilian na lang. Dahil ang ginagawa daw nito ay higit pa sa pagtulong sa iba. Kapag umiikot-ikot daw ito na parang hero, nakakadagdag pa daw siya sa workload nito. Napakamot ulo na lang si Koichi at inaming real pain nga daw yun, at nag-sorry siya dito. Kasama din nila si Pop Step doon na tinanong si Captain Celebrity kung makaka-show up daw ba ito sa susunod na Narufest. Ang pagkakaroon daw kasi ng pro-hero ang sure way upang makakuha ng mas malaking crowd. Sagot naman nitong, alam niya naman daw siguradong pro bono work yun para sa kanya. At mahirap daw yun dahil sa schedule niya. Buho, sagot ni Pop Step. Hindi naman din daw sila binabayaran para dun. Anyway, sila daw kasi ay mga bata lang na nagwo-work hard matapos mag-aral. Sagot nitong hobby lang daw ito nila, at maaaring playtime. Pero trabaho daw nito ang pinag-uusapan nila. Lumapit naman si Koichi kay Pop Step at sinabing,
Mas okay pang dumirekta na nitong kausapin si Makoto. Sigurado daw kasing magrereklamo lang si Captain Celebrity at gagawa ng mga excuses. Sumagot naman itong, wala daw silang respeto sa trabahong ginagawa ng mga pro. Kinausap naman ito ni Koichi at sinabing, kung may pake daw talaga siya sa schedule niya, bakit siya nakatambay doon kasama nila? Paglilinaw naman itong sobrang daming nabook daw ni Makoto, na wala na siyang spare na minuto para huminga. Nagpahinga ito sinabing, kapag sinasummon daw nila siya, nakakakuha pa siya ng break doon. Kaya naman, ini-earn niya daw ang right na yun. Isa pa, sobrang nice daw ng heated kotatsu nila. Bigla namang nagring ang phone nito, at nang sagutin ni Koichi, si Makoto pala ito na hinahanap ang boss niya at tinatanong kung naroon daw ba sa lugar niya. Nagulat naman itong tumawag siya at sumenyas kay Koichi na huwag sasabihin nandun siya. Pero sagot nitong, pinapasabi daw niyang wala siya. Nainis naman si Captain Celebrity dito. Dahil dun, dali-daling dumating si Makoto sa penthouse, upang sunduin ang boss niya. Nagtago naman ito sa ilalim at nag-excuse kay Pop Step, na nainis dahil nagbibihis ito doon. Dahil dun, sinipa niya ito sa mukha at sinabing, harassment daw yun at ay demanda siya. Sagot naman nitong, kahit ano na daw wag lang lawsuit. Natuwa naman si Makoto na nakita ang boss niya doon. At ipinaliwang ni Captain Celebrity na ni-rescue niya daw ang batang yun at ibinalik doon. At ngayon ay ayaw daw siyang paalisan nito. Napatanong naman si Makoto kung ganun ba daw talaga. Meron pa kasi silang commercial photoshoot, mga interview para sa finance magazine at fashion magazine. Sobrang busy daw ng shed nito. Lumabas naman sa may kurtina si Pop Step at tinanong kung pwede daw ba siyang manood ng filming. Pero hindi pumayag si Makoto. Aniya, kulang na daw sila sa oras sa araw na yon. Kaya naman, dali-dali na itong binuhat ni Captain Celebrity upang bumalik sa trabaho. Lumabas din sina Koichi at Pop Step na nakatingin lang nang umalis sila. Napa-comment naman si Koichi na ang busy daw ng buhay nila. Pagkabalik sa loob, sinabi naman ni Pop Step na totoo daw ang sinabi kanina ni Captain Celebrity. Nagkukos nga sila ng trouble para sa Captain at sa iba pang heroes. Sa tingin niya daw, kailangang umiwas sila sa mga nasty na villain. At napaisip din si Koichi dito. Wika niya, medyo marami daw lumilitaw na strong villains lately. Sobrang bangis daw ng mga ito. Ang mga tipo ng villain na hindi nagte-transform pabalik kahit na knockdown na. Ibang-iba daw ito sa mga trigger victims na nakalaban na nila. Napatanong naman si Pop Step kung hindi daw drugs ang cause nun, then totoo daw ba na villains ang mga ito? Nakatitig lang si Koichi sa corkboard nila at hindi rin ito alam ang sagot doon. Ang hirap daw ng situation nila, lalo na at wala ang master niya. Tinitigan ito ang nakasabit doon na gamit ni Knuckle Duster at kinuha. Napaisip ito kung dapat na ba daw siyang magdala na ng weapon para sa self-defense. At sagot ni Pop Step na nabanggit niya na daw ito dati. Ang kagustuhan niyang magkaroon ng katana. Gayunpaman, if maging seryoso daw ang laban, siguradong hindi ito mag-end well. Dagdag ni Pop Step, hindi daw nito tungkulin ang kumalaban ng villains. Sapat na daw na freelance sidekick sila. Ang tipo ng tumatawag ng mga tunay na hero, kapag naspatan ang mga taong in trouble. Kinanta nitong, yun daw ang ginagawa nila. Pero deep in thought pa din si Koichi habang nakatitig pa din sa gamit ni Knuckle Duster. Nang ibinalik niya ito sa board, sinabi niyang mukhang tama daw si Pop Step. At sagot nitong oo. Sa kabilang banda, ipinakita na kakadena ang isang villain na sinabing pagdating sa speed, siya daw ang pinakamabilis at walang makakapigil sa kanya. Samantala, dumating na nga ang araw ng Narufest. Tinawag ni Pop Step ang atensyon ng lahat ng naroon at nagpasalamat ito sa pagpunta nila dun. Ang event daw na yun ay hosted ng Maruukan Department Store. Ang Narufest ang libre, local at live na concert extravaganza. Tinanong naman nito kung nag-e-enjoy ba daw ang lahat. Aniya, ang huling performance para sa umaga ay ang Can't Help Loving You na ipe-perform ng The Little Sisters ng St. Lilas Academy for Girls. Enjoy, wika nito. Pumasok na nga sa stage ang magkakapatid na ito, at sa bilang na 3, nagsimula na ang napaka-cute na performance nila. Isang sexy na babae naman ang umattend ng festival na ta, at nagulat siya nang may makitang pamilyar na mukha.
Yun pala ay si Aizawa na nakilala din naman siya bilang si Kayama. Hindi naman daw nito in-expect na makita siya sa ganong klaseng event. Ngunit sagot nitong nag-lunch lang daw siya doon at on the job. At nang Mapen si ay kumakain TJ Burger, sinabi naman ni Kayama na hindi daw maganda ang pagkain nito ng mga junk food. Kaya tinanong niya kung kumakain daw ba ito ng veggies. Tinanong naman siya nito pabalik kung sinasadya ba daw nitong pumunta sa nonsense event na gaya nun sa day off niya. Paglilinaw naman nitong na-enjoy niya daw ang ganong events. Sobrang lovely daw na makita ang mga maliliit na pahinog na prutas na kuminang na parang mga jewel para sa brief season ng buhay nila. Sagot naman nitong, kung patuloy daw siyang magsasalita ng ganon, siguradong magkakaroon siya ng reputation bilang weird old lady. Nagulat naman si Kayama dahil sa sinabi nito at tinanong kung ganun ba daw ang tingin niya. Meron naman biglang tumawag kay Eraserhead, at yun ay si detective na si Naomasa. Nag-sorry naman itong nag-intay daw siya. Medyo napatagal pa daw kasi ang examination. Samantala, nagtatakbuhan naman sa area ang mga fans ni Pop Step. Yun ay sina Teruya, Jubi at Ichimoku. Napansin naman ni Teruya si Eraserhead nang mapadaan sila at tinignan nito. Samantala, na-curious naman si Naomasa kung sino ang babaeng kasama nito kaya't nagpakilala siya bilang si Midnight. Aniya, long time no see daw. At tinawag niya itong Detective Sukauchi. Napakamot ulo na lang at nag-sorry, dahil hindi niya daw ito nakilala kapag hindi naka-costume. Ibinahagi nito ang tungkol sa bagong type ng villain. Isa pang variant ng instant villains daw ito. Sa kaso kasi ni Teruya Unagisawa, ito daw ang pangalawang beses na naaresto ito bilang instant villain. Gayunpaman, ang body structure daw nito sa loob at labas ay nag-undergo ng malaking transformation sa pagitan ng mga insidente. Externally, ibang-iba daw ito. Noong una, naisip nilang ang out of control na quirk daw nito ang naging cause ng transformation, pero nang ulitin nila ang examination dito, wala na daw iba pang pagbabago na nangyari sa kanya. Ang bagong katawan daw nito ay tila ang semi-permanent. Ang mga dugo daw ng mga villain na naaresto mula sa Naruhate nitong mga nakaraang buwan, kasama na ang kay Teruya ay nakitaan na naglalaman ng several times ng lethal dose ng idea trigger, o ang drug na iniimbestigahan nila. Na-curious tuloy ito kung ang ibig sabihin ba nun ay ang overdose ng trigger ang siyang nagli-lead sa lasting transformation. Ngunit sagot nitong hindi daw, at sa tingin niya ay kabaligtaran pa nga. Meron daw atang nagpakahirap upang ma-enhance ang mga katawan nila, na siyang nag-enable na ma-withstand ang pataas at pataas na dose ng trigger. Lumipat naman ang eksena sa loob ng green room. Merong kumausap sa tatlong bago daw doon at ang nagsalita pala ay si Muna mula sa underground idol duo na Feathers. Wika nito, kung tatretuhan daw nila ang Narufest na parang run-of-the-mill amateur house lang, then magkakaproblema daw sila. Meron daw paparating na pro hero, kaya naman, dapat ang bawat performance ay golden daw. Kinilig naman ang Little Sisters dahil sa narinig nila at nag-blush, sabay sagot na okay. Tinawag naman ni Pop Step ang pansin nito at binulong na hindi daw matutuloy si Captain Celebrity. Nang tanungin nito anong ibig niyang sabihin, sabi ni Pop Step na tinatanong niya daw si Makoto kung magagawa niya yon. Gayunpaman, meron itong isa pang commercial shoot sa araw na yon. Hindi naman makapaniwala si Mew lalo na't kakabanggit niya lang tungkol sa pagdating ng famous pro hero. Lumapit naman ang isa sa The Little Sisters at tinanong kung sinong hero daw ang dadating. Halatang excited na siya, pero sagot ni Mew na secret daw dahil hindi nila pwedeng ma-ruin ang surprise. Hindi naman makapaniwala si Pop Step sa sagot nito. Sumilip naman sa may kortina ng stage si Yu at nang tanungin siya kung meron bang pro hero sa audience, napansin nito sina Eraserhead sa isang lamesa. Biglang sagot na mukhang wala daw. Na-stress naman si Pop Step at inisip ano daw ang gagawin niya. Nang biglang parang may idea siyang naisip. Saktong, sumilip naman si Koichi doon upang kamustahin sila. Nakita niya ang mga bento box sa gilid at tinanong kung pwede daw ba siyang kumuha ng isa. Sigurado naman daw na may extra. Tuwang-tuwa naman itong nakakuha ng bento box at nakatitig lang dito si Mew na parang merong balak. Giit naman ni Pop Step na hindi daw pwede si Koichi. Gayunpaman, matapos ang break, umakyat muli sa stage si Pop Step at on Sir Man, inintroduce na nito ang special guest daw nila sa araw na yon.
May nagtulak sa stage kay Koichi at ipinakilala ito ni Pop Step bilang ang The Crawler. Ang very own dude ng Naruhata na parang hero pero hindi daw. Hindi naman moari ang reaksyon ng audience nang lumabas ito. Napakamot ulo na lang si Koichi at hindi alam ang gagawin. Nang tumingin ito kay Pop Step, inisip nitong wag daw siyang tumingin sa kanya at kumilos na lang. Nagtaka naman si Naomasa nang marinig na The Crawler ang pangalan nito. Naalala niya daw kasi ang isa sa mga Naruhate vigilantes dito. Tinignan nito ang notes niya at napansing Crawler ang pangalan niya doon. Nakakalito daw yun. Nagulat naman si Midnight sa sinabi nito, dahil yun daw ang manager ng MC. Balik sa stage, kabado man, sinabi ni Koichi na since nandun na siya, siguro ay kakanta na lang daw siya ng Can't Help Loving You ni Otom Zakas. Nagulat naman ang audience na yun na naman ang kakantahin. Kakakanta lang ng The Little Sisters noon. Nagsimula na nga si Koichi at bigay todo sa pagkanta nito with matching choaryo. Feel na feel nito ang pagpe-perform. Sa backstage, napansin ni Mew na kapag halfway good daw ito gaya noon, hindi malaman ng mga tao paano mag-react. Nag-sorry naman ang kapatid nito sa The Little Sisters. Pero sagot nila, okay lang daw yun at nakakatawa ito. Ngunit napatanong sila, kailan ba daw lalabas ang hero na nabanggit kanina? Nabahala naman si Mew na hindi nito naresolba ang problema. Samantala, ipinakita naman ang commercial shoot ni Captain Celebrity. Kasama nito doon si Ingenium. At ang narration sa commercial ay sinasabing, huwag daw susuko sa progress, dahil as long as patuloy lang nagda-drive forward, ang loop ay once again dadalhin sila sa future. Ang Capital Central Loop Highway daw sa Naruhata ay fully restored na. Wika ng director, dun matatapos ang scene at maglalagay ng overlay na text. Perfect timing daw ito. At nang tapos na nga ang take, sinilip nila ang monitor upang panoorin ang shot. Mukhang hindi naman satisfied si Captain Celebrity na nag-request kung pwedeng mag-rewind pa ng ilang frames. May itinuro itong scene kung saan bago daw ang big pose, bumagsak ang bangs niya sa harap ng mukha niya. Para sa kanya ay pretty uncool daw ito. Sagot naman ng director na saglit lang naman daw yun at pwedeng ma-edit pa sa post. Dagdag ng isa pang staff na kapag nireshoot pa ulit lahat, sobra na daw ang hihingi nila kay Ingenium. Habang nagpupunas ng pawis, sagot naman itong may kick pa naman daw ang legs niya. At since nandun na sila, go pa daw sila ng isa pang take. Nag-sorry naman si Makoto dito at inisip na medyo selfish lang daw talaga si Captain Celebrity. Sagot naman ni Ingenium na naiintindihan niya daw na ang mga international heroes ay hindi nagse-settle sa less than perfection. Natuwa naman si Captain Celebrity nang marinig yun at may real pro attitude daw ito at sobra niyang na-appreciate yun. Meron naman ipinakitang lalaki na nagbanggit na na-appreciate niya din ito. Mukhang suspicious ito at merong clinic sa phone niya. Nagsimula na ang reshoot at humaharurot ang mga truck para sa scene. Bumukas ang itaas ng isa at sa loob nun, ay may isang villain na nakatali. Nagbigay na ng hudyat ang director para sa scene 21, take 3, at after bumilang ng 5, ay nag-go signal na ito kay Ingenium. Umulit muli ang narration tungkol sa hindi pag-give up on progress, ngunit naantala ito nang bigla na lang may kaguluhan sa likod at may bumangga. Napatingin si Ingenium sa likod at nagtaka. Lumabas ang villain sa truck. May nagradyo naman kay Ingenium na may isang villain daw sa 6 o'clock nito. Sagot naman niyang nakikita niya daw ito. Kinausap siya ng villain at sinabihang ang laki niya daw at mabilis. Tumingin ito sa kanya habang nakangisi at napansin ni Ingenium dahil sa visor nito, na yun ang bat jerk na hinabol niya nung nakaraan. Dali-dali naman itong lumipad at hinabol ito ni Ingenium. Aniya, not so fast nang inabot nito ang paa niya. Tinawag naman siya ng villain sa pangalan nito. Aniya, matuto daw itong mag-quit dahil sa araw na yun, matatalo daw siya. Inislash niya ito dahilan upang mapabitaw at mahulog ito. Ngayon, oras na daw para sa iba pa, at ang tinutukoy nito ay ang vigilantes, kasama dun sa target niya ay ang The Crawler. Bumagsak si Ingenium sa lapag at saktong humabol naman si Captain Celebrity upang kamustahin ito. Sagot naman niyang huwag daw siyang alalahanin ito at mag-focus lang sa villain na yun. Nang habulin niya ito, napabilib naman si Captain Celebrity dahil mukhang na-meet niya na daw ang match niya, pagdating sa bilis.
Sa rate kasi na yun, hindi niya ito kayang ma-overtake. Sinabihan naman itong bantayan lang daw yun at tatawag sila ng mga airborne hero ng city na yun at maglalagay ng trap. Concerned naman si Captain Celebrity kung hindi ba't magmumukhang useless daw siya nun. May tumawag naman kay Makoto at sinabing, ang boss daw nila ay nagbibigay na naman ng guff. Balik naman muna sa Narufest at sa usapan ni Eraserhead at ng detective na si Naomasa, gaya daw ng sinasabi niya, si Teruya Unagisawa at ang iba pang next level villain ay nawala ng ilang linggo o buwan sa oras bago sila umatake. At sa tingin niya, na-remodel ang mga katawan nila bago na heavily dose ng trigger. Essentially, para daw silang nag-groom upang maging villains. At ang criminal undertaking daw na ganun ay magre-require ng organization. Patuloy naman ang performance at pagkanta ni Koichi sa stage, at habang lumilipad ang Bat-villain, ay naamoy ito. Dahil dun, dali-dali niyang sinundan ng amoy para mahanap ang The Crawler. Balik sa usapan, sumagot naman si Eraserhead na kung organization man daw yun, ano daw kaya ang habol nila? Ang mga instant villain nila ay nawawala ang lahat ng sense at reason at hindi ito capable ng mga complex criminal scheme. At patungkol naman sa next level villains, hindi sila pwedeng tumakbo at magtago lang matapos lumitaw para gumawa ng damage. Maaaring nakaka-attract man sila ng attention, but still, mukhang mga disposable parents silang pawn. Meaning, ang mastermind daw ay secretly na ginagamit ang influence nito para sa greater goal. Tama daw yun, wika ni Naomasa, kaya naman daw kailangan ng investigation nila ang tulong nito. Naputol naman ang usapan nila nang dumating ang villain mula sa sky. Napansin nilang may nakuha ito at alam ni Pop Step na yun ay si Koichi. Napatayo tuloy si Eraserhead at nasaksihan ang pagtakas nito kay Koichi sa ere. Natuwa naman ang Bat-villain dun. Pero to the rescue si Captain Celebrity na bigla na lang sinabi na tapos na daw, nang suntukin nito ang kalaban. Salamat daw sa Batboy at nag-slow down nito. Nang mat-target naman ito ni Captain Celebrity ay nabitawan niya si Koichi at napasigaw na lang ito sa kaba. Ngunit mabilis itong na-rescue ni Captain Celebrity. Buhat siya nito sa kanan habang ang Batville lalin sa kaliwa. Wika nito, perfect bait daw si Koichi, at ngayon nahanapan niya na ito ng use. Nasaksihan ng mga nasa Narufest ang pangyayari at amazed ang The Little Sisters dito. Binati naman ni na Pop Step at Feather si Koichi ng good job at naginhawaan sila dahil natupad ang pagdating ng pro hero. Nagland si Captain Celebrity sa stage kung saan ito binaba si Koichi at bumati sa audience. Todo cheer naman sila dito. Sa ibang araw, nagsimula naman ang practice ng mga performers. Naroon ang The Little Sisters at ang president ng East Narohata High Dance Squad. Habang nag-stretch naman ang Feathers ay nagkatanungan sila kung nasaan si Pop Step at kung nag-skip daw ba ito ng practice, sagot naman ng kapatid na papunta daw ito ng Osaka ngayon. Hindi naman ito makapaniwala at nabahala si Yu na nabanggit niya ng tungkol dun. Paglilinaw nito, magpa-participate daw si Pop Step sa isang regional idol collaboration show, at nainis naman si Mew kung bakit hindi niya raw narinig ang tungkol dun. Hindi daw fair yun at nais niya ding makapag-tour. Naalala naman ni Yu ang binanggit ni Makoto na siguradong may inggit si Mew kaya't dapat ay hindi nito malaman ang tungkol dun. Napag-alitan naman bigla ang dalawa at sinabihang wala daw personal na pag-uusap sa practice. Kaya't pabulong na sinabi ni Yu na normally, masyado daw busy si Makoto upang mag-arrange ng ganun. Pero magaling daw si Pop Step sa pag-manage ng sarili niyang schedule. Napatanong naman si Mew kung mag-isa lang ba pupunta ng Osaka si Pop Step at sagot nitong kasama daw niya ang manager niyang si Koichi. Wika naman nitong useless daw ito. Habang tumatakbo, dagdag niyang yun daw ang tipo ng lalaking makakamiss ng train habang bumibili ng bento box. Nabahala naman si Yu dahil sa prejudice nito. Gayunpaman, sa sumunod na eksena, makikitang natataranta si Koichi dahil tama ang nga nabanggit ni Mew. Napagsarahan na ng pinto ng train si Koichi dahil sa pagbili niya ng bento box. Concerned naman si Pop Step para dito dahil na-miss niya ang tren sa Tokyo Station. May kausap si Pop Step na sinabing nasa kanya daw ang tickets, schedule at address. Kaya naman, mag-isa na lang daw siyang pupunta sa Osaka at sa venue kung hindi aabot si Koichi. Okay lang daw yun ay makakagawa siya ng paraan. Nang dumating na ang tren sa Shinagawa,
bigla namang nagpakita sa pinto si Koichi, bagay na ikinagulat ng todo ni Pop Step. Napakamot ulo na lang si Koichi at napatanong tuloy si Pop Step kung tumakbo lang ba daw ito upang mahabol ang bullet train. Natawa si Koichi at sumagot na as if. Flashback sa nangyari kanina sa Tokyo Station, habang nagmamadaling tumakbo si Koichi, bigla itong tumalon at kumapit sa gilid ng tren, habang daladala pa din ang bento box. Nabahala naman siyang pepwid siyang mahulog dun, gayunpaman, na-realize nitong nakastick siya sa pader. Bagay na nagpa-curious kay Pop Step, habang kinakain na ang laman ng bento box. Paglilinaw ni Koichi, para daw itong magnet o suction cup. Naramdaman nito ang repelling force mula sa kamay at paa niya ay naging suction o adhesion. Napatanong tuloy si Pop Step kung na-invert ba daw ang quirk nito at kung possible ba yun. Pero sagot nitong, hindi daw inverted exactly. Para lang daw a matter of saan direksyon papunta ang force. Nang isipin niya ang nangyari, nagawa niya na daw ito dati subconsciously. Noong nararamdaman niya ang katawan niyang mag-lift off sa mga turn o against sa headwind, para itong nagka-clam down. Hindi naman ito makapaniwalang, nakapag-awaken siya ng bagong move. Inamin naman ni Pop Step na nakakabilib daw ito. Pero ridiculous daw ang way kung paano niya ito na-figure out. Pagkababa ng tren, dumiretso sila sa Super Minami Shopping District, at sinubukan agad ni Koichi ang natutunan nitong move at dumb aikit sa pader. Komento naman ni Pop Step na good for him daw at i-workout niya yun pagka-uwi nila. Habang nasa pader pa din, may napansin naman si Koichi sa di kalayuan. Isang lalaki ang gulat na gulat habang ang mukhang culprit naman ay nagmamadaling tumakbo. Nagpakita naman si Fat Gum na hinahabol ito. Aniya, not so fast daw. Assault at battery ang ginawa nito. Kaya naman, once matapos niya na daw kainin ang takoyaki niya, ay huhulihin niya ito. Naglabas naman ng baril ang lalaki at pinaputukan ito, dahilan mabitawan niya ang takoyaki. Nag-squish sa katawan ni Fat Gum ang bala nang tamaan siya, kaya tinawag niya itong damn fool. Sa tingin niya ba daw ang maliit na laruan na yun ay makakasakit para sa kanyang si Fat Gum, ang tender tank ng Naniwa. Maghanda na daw siya dahil hahampasin niya ito para sa bawat maling ginawa nito. Nabahala naman ang lalaki nang pumorma na ito upang pitikin siya. 6 na beses niya itong pinatamaan, sapat na upang mabugbog ang mukha nito. Wika tuloy ng lalaki, 1 beses lang naman daw siyang bumaril. Pero sagot nitong, hindi niya daw tinutukoy ang bala kung hindi ang takoyaki. Ang 36 tasty treats daw nito. Nagulat naman si Fat Gum na ipakita ni Koichi na safe ang mga takoyaki niya. Nagawa kasi nitong saluhin ang mga yun sa box gamit ang quirk niya. Dahil dun, binanggit tuloy ni Fat Gum sa lalaki na mukhang mali ang ginawa niya. Kaya naman, habang nakahandusay ito sa lapag ay binigyan niya ito ng 6 na takoyaki. Matapos nun, nagpasalamat naman ito sa tulong ni Koichi. Nang tanungin niya kung tourists ba sila at kung saan papunta, sagot nilang sa SS Mall daw sa Super Minami. Nagulat naman ito dahil dun din daw siya papunta. Nabigla naman ito dahil dapat daw pala ay secret yun kaya't kalimutan na nilang nabanggit niya ang tungkol dun. Tinuro nito ang street na dapat nilang daanan at siguradong makikita daw nila ang mall dun. Gayunpaman, pinaalalahanan niya silang mag-ingat. Ilang saglit pa, umabot na nga sila sa destination nila, at pumasok sa Mascot Idol Carnival Green Room. Napabilib naman si Koichi nang makita ang mga guests doon, at sinabi kay Pop Step na tignan daw nito ang mga weirdo doon. Nainis naman si Pop Step sa kanya at sinabihan nitong huwag silang tawaging weirdos. May kumuha naman ang atensyon ni Pop Step at nagpasalamat na pumunta siya doon. Nakilala siya nito at tinawag. Alam niyang mula siya sa Tokyo Marukane. Nag-hi naman si Pop Step sa kanya at wika niyang, ikinagagalak niya daw itong makilala. Bigla naman itong parang naggupit gamit ang mga daliri niya, at nagpakilala bilang si Heike Crab. Nag-post ito at sinabing, siya daw si Monica, isang official idol para sa Kanidosh chain. Napa-okay na lang si Koichi habang nagbow si Pop Step dito at sinabing nice to meet you. Sagot naman nitong, sila daw na taga Tokyo ay walang sense of humor. Muli naman itong nag-gesture na parang crab at sinabing, kung isnip niya daw sila. Nagulat naman si Koichi sa ikinilos nito. Tumalikod na lang si Monica at sinabing tough crowd.
Nabahala ito at isnisip paano niya daw gagawing pang-national ang aksyon. Tinawag naman itong Miss Kanyashiki ni Pop Step, pero sagot niyang Monica na lang daw. Sinasabi na daw nito pero may big wave ng mascot idols ang darating soon. At kapag nangyari daw yun, siya ay magiging si Heike Crab. Nagulat naman ang dalawa sa pagbabago nito. Pero bumalik din ito sa normal at sinabing, ang stick or gimmick niya daw ay siguradong magiging popular sa bansa. Shinir up naman ito si Pop Step para sa araw na yon. Nag-move on na nga si Monica, at napansin naman si Willows na mula sa Nagoya. Sa likod, napa-comment si Koichi na ang spirited daw nito. Mukhang kailangan din daw nilang mag-isip ng trademark stick para kay Pop Step, pero suggestion nitong huwag na lang. Sa may media waiting room naman, tanging authorized personnel lang ang allowed sa loob. Saktong dumating dito si Fat Gum at sinabing buong akala niya ay hindi siya aabot dito. Naroon din pala si Naomasa na nagpasalamat sa kanya. Sagot naman niyang masaya daw siyang nandun ito at tinanong kung Sukauchi nga ba ang pangalan niya at kung mula ito sa Tokyo. Aniya, meron daw silang live feed mula sa mga security camera sa buong facility. Hindi naman makapaniwala si Fat Gum na merong drug deal sa mascot event. Aniya, ang mga buddies daw ay may kakaibang way ng pag-iisip. Pero giit ni Naomasa, mas madali daw kasing magpasok ng exclusive product sa free event na gaya nun. Hindi nagtagal, nagsimula na nga ang programa. Nagsalita na ang MC at nagpasalamat sa pagdalo ng mga tao. Aniya, magsisimula na daw ang Farm Fresh Mascot Idol Carnival sa Esuha SS Mall. Nakabantay naman sa CCTV sina Naomasa kahit sa green room. Ang goal daw ng investigation nila ay ma-figure out paano nag-circulate ang illegal drugs. Kailangan nilang malaman sino doon ang merong goods at dapat ay mapabagsak nila ito. Well, yun daw ang plano. Kung meron man daw suspicious doon at dapat nilang banggitin. Napansin naman ni Naomasa sa si Pop Step at nakilala itong mula sa Naruhata. Wika nito, bantayan daw nila ang babaeng yun. Oras na nga ni Pop Step upang mag-perform on stage. Kinanta nito ang jingle patungkol sa Maracana, na siyang nag-iimbita sa lahat na bumisita sa Marquette. Bigay todo ito sa pagpe-perform ng solo version ng Maracana Department Store theme song. At matapos ng pagkanta niya, inanyayahan niya ang audience na kung nasa Tokyo area sila ay bumisita sa Naru Fest, ang libre at live na event na ginaganap monthly sa Naruhate branch ng Maracana. Pagpunta sa green room, binati naman ito ni Koichi ng nice work. At nang tinanong siya nito kung handa na ba daw siyang umuwi, nabanggit daw ni Makoto na bisitahin muna nito ang iba pang lugar doon sa venue. Pumayag naman si Koichi na umikot muna. Kaya't matapos ang performance niya ay bumisita sila sa mga stalls sa paligid. Napansin naman ni Koichi na napakaraming souvenir stall doon. Sinabi naman ni Pop Step na ang buong event daw na yun ay sinimulan upang ma-promote ang local specialties ng lugar at ang mascot idol thing ay isinama na lang. Makes sense, sagot nito. Naisip naman tuloy ni Pop Step kung dapat ba siyang mag-come up ng special product din. Na-curious naman si Koichi kung parang Naruhata Manju or something ba ang tinutukoy nito. Bigla namang may tumawag kay Pop Step at meron itong claw-like hands. Yun pala ay ang na-meet nila kanina na si Monica, na tinawag niyang Kaniko at napatanong sila ano ang suot-suot nito. Sagot naman ng katrabaho ni Kaniko na nair-model nila ang industrial lifting arms para maging walking advertisement para sa Kanidosh. Dagdag ni Kaniko, real spice daw ng event ang mga costume. Nagulat naman si Koichi na counted pa pala yun as costume. Tinanong naman nito kung kumain na ba daw sila, dahil meron daw siyang binibentang Kanidosh Crab Rice Bento Box na murang-mura lang. Pero sagot naman nilang kakakain lang daw nila on the way sa tren. Samantala, tinawag na si Kaniko ng organizer dahil kailangan niya na daw mag-ready para sa stage. Kaya't wika niya, oras na daw niya upang magpakitang gilas. Si Koichi naman ay tinanong si Pop Step kung nais ba daw nitong manood. Nagmamadali namang umalis si Kaniko at mag-o-all out daw ito. Dali-dali naman siyang sinundan ng kasamahan niya at sinabihang huwag tumakbo ng ganon dahil delikado daw. Napatigil naman bigla si Kaniko dahil parang sumakit daw ang tiyan nito. Nang tanungin siya ng kasamahan niya kung may problema, mukhang hindi daw okay ang trademark bento nila.
Pero binawi niya din yun at sinabihan nitong mag-relax lang at nag-joke lang daw siya. Nabahala naman ang coworker nito dahil dun. Umalis muna siya sa parang crab suit niya at tumakbo papunta sa CR at pinagmamadali naman ito ng kasama niya. Sagot naman niyang, kausapin muna daw nito ang ibang mga performers. Nagtataka naman ang coworker nito sa kanya. Sa may stage, kakatapos lang ng performance ng Willow, ang bouncing trio ng Nagoya na siyang nagre-represent sa Oyanagi Confectionery. Nang introduce ng MC ang next performance, nabahala naman ang coworker ni Keniko at napatingin na lang sa relo nito, habang nagiintay lang din sina Koichi. Nagkatinginan naman sila at nagulat sina Koichi dun. Lumipat naman ang eksena sa labas, kung saan may dalawang lalaki ang tumatakbo. May humahabol sa kanila, kaya naman nagmamadali ang dalawa na tumakas. Tinuro ng isa ang dapat nilang daanan. Gayunpaman, naunahan sila ng tela na siyang umikot-ikot sa mga poste ng tatagusan sana nilang street. Naabutan na nga sila ng humahabol, at yun ay walang iba kung hindi ang pro-hero na si Eraserhead. Tinanong nito kung sila ba daw ang Hata Brothers na siyang nagpapatakbo ng black market shop. Nag-transform naman bigla ang isa nang sabihin ni Eraserhead na meron lang daw siyang ilang katanungan para sa kanila. Hindi itinanggi ng dalawa na sila ang Hata Brothers. Nagpakilala ang isa na si Ichiro na may skills at ang isa daw ay si Jiro na may kapangyarihan. Parehas silang naging malaking grasshopper na siya namang tumalon at nag-double hate kick upang labanan ito. Nagulat naman si Eraserhead na ginamit agad nila ang trigger. Ibig sabihin, wala na daw dahilan upang ma-check ang nilalaman ng mga stomach nila. Gustong-gusto daw nito kapag ang mga bagay-bagay ay nice at rational. Flashback naman sa naging usapan ni na Eraserhead kung saan humingi ng tulong ni Naomasa sa kanya. Sinabi kasi ng detective na may organization daw sa likod ng drugs, ng human experimentation at lahat ng quirk-related crimes sa Naruhata neighborhood. At sa ngayon, tinatawag daw nila itong Villain Factory. Hiniling nitong makagather ng intel si Eraserhead sa streets. Nagtaka naman ito dahil mas bagay daw sa kanya ang pakikipaglaban. Hindi daw nito thing ang pagiging detective. Sumabat naman si Midnight at sinabihan nitong huwag daw ganon at tulungan sila. Habang naglalakad na nga sila, sinabi ni Midnight na since taga dun daw si Eraserhead, ang mga koneksyon daw nito sa underworld ang dahilan kung bakit bagay sa kanya ang job na yun. Sinabihan naman nito si Naomasa na huwag mag-aalala. Mukha man daw grumpy ito, pero when push comes to shove, ginagawa naman daw ni Eraserhead ang kinakailangan. Balik sa present, nainis ito dahil hindi tumatanggap ng no for an answer si Midnight. At bago pa daw niya mapansin, gagawin pa siyang school teacher nito for real. Nabalot niya na nga ang dalawa gamit ang binding cloth niya. Inupuan pa nga nito ang isa at nag-sorry dahil kinakausap niya lang daw ang sarili niya. Dumiretso na nga ito sa pakay niya at sinabi munang hindi daw siya pulis. Kaya naman, hindi daw yun formal interrogation. Pwede ding tawagin nilang ang paggamit nila ng violent quirk ay self-defense, siya naman daw ang nag-push sa kanila. Isa pa, nasa gray zone daw ang paggamit nila ng trigger. So isipin na lang daw nilang friendly chat lang ito. Nainis naman ang dalawa at sinabing kahit anong itanong nito ay wala daw siyang makukuha sa kanila. May dinukot si Eraserhead sa bulsa niya at nagpakita ito ng pictures. Nang tanungin niya sila kung kilala ba nila ang nasa litrato, walang pag-atubili namang sumagot ang dalawa na si Kamayan daw yun. Nabahala sila dahil nawawala daw ito at tinanong siya kung alam ba nito kung nasaan siya. Lumipat naman ang eksena sa recycle shop na Hoppers kung saan may binebentang mga baso na nagkakahalaga ng 4,800 yen. Naroon sa loob ng shop ang tatlo at ni-reveal ni Eraserhead na si Kirihito, Kamachi o ang tinatawag nilang si Kamayan ay nakakulong at may kaso dahil sa quirk crimes. Si Captain Celebrity daw ang nakahuli dito nung nakaraan nang magpakita ito bilang giant villain. Dun pala nagtatrabaho ang dalawa at habang umiinom sila, inamin ng isa na narinig nga daw nilang may nangyari. Hindi makapaniwala ang isa na ang tinutukoy nito ay ang kilala nilang Kamayan. Nagtataka sila sa kwentong giant ito dahil hindi naman daw malaki si Kamayan. Siguro daw ay nagawa nitong ma-pump up ang sarili niya. Mahilig daw kasi itong gumamit ng bad trigger. Na-curious naman si Eraserhead dito. Nakwento ni Ichiro na naging sikat daw yun 6 months ago.
Meron daw kasing uppers o stimulant na nakahalo dito, kaya naman nagiging wild ang mga gumagamit nito at agitated. Dagdag ni Jiro, mukhang risky daw yun, kaya't sinabihan nila ang body na si Kamaya na lumayo sa mga suspicious na drugs. Gayunpaman, damas daw ito. Ipinagmalaki ni Ichiro na nagpapatakbo daw sila ng karespe-respeto na racket. Maayos na product daw ang trigger nila, cut with pills para mapigilan ang pagiging kalbo at erectile dysfunction. Sa tingin naman ni Eraserhead ay wala daw silang lisensya upang magbenta ng pharmaceuticals. Kinabahan na ang dalawa dahil doon. Giit ni Ichiro na for personal use lang daw yun at numinipis na ang buhok niya lately. Dagdag naman ni Jiro na kailangan niya daw kasi ng assistance down there. Tigilan muna daw nila ang topic na yon. At wika ni Eraserhead, curious daw siya sa nabanggit nilang bad trigger. Nais nito ng impormasyon tungkol sa mga nagbebenta, supplier at anything unusual sa sales trends. Kapag nagbigay daw sila ng sagot ay makikita nila si Kamayan. Pero hindi daw anytime soon, since out of town ang detective in charge. Nagulat naman ang dalawa nang banggitin nito ang tungkol sa trip ng detective. Tinanong nito kung narinig na ba nila ang tungkol sa crab route. Balik sa may mascot idol carnival, nasa may CR pa din si Kaneko at kumakanta-kanta pa. Sa supply closet pala ito galing at kausap ang tinawag niyang Fatyan. Aniya, kapag natapos niya daw ang trabaho ng mabilis, tinanong nito kung pwede ba siyang bumalik sa stage. Nang tanungin nito bakit, inamin niyang mas bagay daw siyang idol kesa pulis. Sagot naman nitong, hindi din daw siya bagay dun. Dagdag ni Kaneko, huwag daw siyang mag-alala dahil ang nakakatawang gags niya ay perfect undercover idol beauty. Isa pa, hindi din naman daw sa makakapili siya ng isang trabaho lang o iba pa. Sagot naman nitong medyo far na daw yun. Ang tanging magagawa lang daw nito ay undercover work, pero giit niya, na-nail down niya naman daw ang beauty part. Napa-comment naman itong ang rude daw nito at hindi siya nagbibiro. Sinabi naman ni Fatya na ang hirap daw malaman kung nagjo-joke ba ito. Tinawag siyang Officer Kanyashiki at sinabihang ni Naomasa na ang Kanidosh pala ay nagsimula ng mag-unload ng farm-to-table product sa may service entrance ng mall. Once ma-confirm na daw nito na merong drugs disguised as food packaging, kikilos na daw sila para sa takedown. Boss pala nito si Detective Naomasa na siyang nagsabing, until then, mag-isa lang daw siya doon. Kaya naman, huwag daw itong mag-take ng unnecessary na mga risk. Kinasa naman nito ang baril niya at sumagot na sure. Naghanda na si Kaneko at sinabing ngayon, moving out na daw ang hottie investigator. Sagot naman ni Fat Gum na tama na daw siya sa mga gags niya at wala namang nakakaintindi nito. Nainis naman ito at sinabing, hindi daw siya nagbibiro. Balik naman sa stage, wala pa din si Kaneko at siya na ang next performer. Naghihintay lang ang audience habang sa likod, kinausap ng coworker ni Kaneko sina Koichi. Una daw kasi ay kinaibigan nila ito tapos ngayon, tutulungan nila sila. Hindi ito makapaniwala dahil hindi pa din bumabalik ito. Si Pop Step ang sumakay sa crab suit at nag-warning itong hindi daw simple ang pagpapaandar ng arms nun. Kapag nasa stage na daw ito, pagmukhain niya lang itong good at crab-like. Nagtaka naman ito sa kung ano ang ibig niyang sabihin. Nabahala naman si Koichi kung okay lang ba daw yon. Hindi naman daw kasi basta napapalitan ng isang official mascot idol ng iba. Nagtaka naman ang lalaki na tinawag nitong idol si Kaneko. Napakamot ulo na lang ito nang ma-realize na tungkol pala dun ang event. Sa tingin niya nga daw ay ni-register nila ito bilang idol so to speak pero, sa office nila, staff lang daw itong pinapadala nila on the road. Takang-taka naman ang dalawa sa revelation nito. Dagdag niya, kapag nasa marketplace, pro daw ito sa pagbebenta ng products nila. Mukhang tama nga daw, wika ni Koichi. Mukha nga daw itong merchant. Gayunpaman, wika ng lalaki na may bad habit daw ito na nawawala na lang bigla sa trabaho. Kaya naman, napapaisip ito ano daw kaya ang nangyari ngayon. Napa-comment naman si Koichi na sobra daw itong free-spirited. Lumipat ang eksena sa Esoha SS Mall loading dock, kung saan nag-a-unload na nga ang Konidosh NMG mga products. May lalaking gumagamit ng industrial lifting arms ng gaya ng kay Kaneko kanina. At gamit ang clone nito ay bihubuhat niya ang mga produkto mula sa truck.
Nagtatago naman si Keniko sa di kalayuan at nag-report na nasa scene na daw siya. Naroon na nga daw ang freezer truck ng Kanidosh at 2 industrial mech at 3 worker. Napabuntong hininga naman ito nang ma-realize na merong bad news drugs na nakahalo sa mga frozen crab na ina-unload nila doon. Flashback kasi sa naging meeting nila para sa operation na yun, diniscuss ni Naomasa na base sa investigasyon nila so far, nalaman nilang kumikilos ang target sa mga distribution channels at isinisilid ang drugs doon. Posible pa nga daw na mag-end up ang mga goods sa doorsteps ng mga tao. Meaning, nagli-leech off sila sa mga network bilang legitimate na negosyo. At dahil sa strategy nilang ito, kayang-kaya nilang ma-flood ang market bago pa nila malaman. Napatanong naman si Fat Gum kung wala pa bang major leads dito. Sa tingin niya daw kasi, hindi kikita ang mga punk na yun kung ganun ka-effort ang ginagawa nila, para lang makapag-move ng unting goods. Sa tingin naman ng detective na hindi ito tungkol sa pera. Isa daw sa mga kasamahan niya ang nag-point out na ang mga taong yun ay walang pake sa financial side base sa mga kilos nila. Kasama din sa meeting na yun si Keniko na nag-comment na pain in the butt daw yun. Kasi, kung hindi nila ginagawa yun upang kumita, mas magiging mahirap na mabasa ang moves nila. Pero siguro dun nga daw siya papasok. Tama daw, sagot ni Naomasa. Kailangan nilang mapin down ang ruta ng distribution nila sa pamamagitan ng paghuli sa kanila in the act sa marketplace. Kapag nagawa nila yun ay mas lalo silang mapapalapit sa pag-figure out ng villain factory. Dahil dun, balik sa present, all fired up si Keniko dahil do or die na daw ito. Naghanda na nga ito upang kumilos. Nagpakita siya sa mga workers dun, kumaway at bumati. Nagulat naman sila at tinanong daw ang meron. Sagot naman nitong, parang may mali daw sa may market. Kaya naman, pinapante siya doon upang ma-verify ang merchandise ng mabilis. Nagtaka naman sila na biglaan lang yun at tanong ng isa, kung okay lang na dumiretso lang sila sa pag-unload. Wika niya, oo daw at dumiretso lang sila. Hiniram nito ang tablet niya at sinabing may gagawin lang daw siya. Sa may media waiting room naman, nakabantay lang sina Naomasa at napansing mukhang napaka-comfortable daw ni Keniko doon at yun ang tanging saving grace daw nito. Saad naman ni Fat Gum na ang quirky charms daw nito ang nagbibigay sa kanya ng free pass saan man siya pumunta. Natawa naman si Naomasa at sinabing quite good nga daw ito. Ang Kanidosh daw ay nagsi-ship out ng lahat ng klase ng crab, gayunpaman, hindi nagbabago ang packaging nito. Kaya naman, hindi mo matukoy which is which kung titignan lang. At dahil lahat ito ay frozen, naka-crate ito ng sobrang higpit. Ika nga, perfect black boxes ito. Patuloy lang si Keniko sa pagtitingin doon sa loading dock. At nabanggit na ang management daw ang in charge sa paglalagay ng barcode, para kung may nakahalo man ditong stuff, wala daw ibang makaalam. Nag-scan naman ito ng isang box at sinabing lucky find daw. Yun daw kasi ay ang Deluxe D2 bad at meron lang silang Deluxe A, B at C sa catalog at website. Meaning, ang meron doon ay premium goods para sa special sort ng customer. Nang buksan niya ito, nagtaka naman siya na boring old crab lang ang laman nito. At nang inspeksyonin niya ang box ay wala itong false bottom. Gayunpaman, napansin niyang madami itong ice packs at 2 klase ang naroon at magkaibang size. Mukhang may na-figure out naman ito dahil doon, nang biglang dumating ang kasamahan niya at tinanong kung nalaman niya na ba daw ang issue. Nagtaka naman itong binuksan niya ang box, at dahil doon, hindi na daw ito pwedeng ibenta. Nainis naman si Keniko sa kuda nito at sinabing busy daw siya. Bigla na lang naglabas ng baril si Keniko at tinutok ito sa kanya. Sabay tanong kung sino daw siya. Nagulat naman ang lalaki at sinabing, kinuha niya lang daw ang part-time delivery job na yon. Ngunit alam daw ni Keniko na nagsisinungaling ito dahil kilala niya lahat ng part-timer at ang itsura nila. Nag-report naman ito at sinabing may suspicious na karakter daw doon. Dagdag niya, nakahanap din daw siya ng goods. Hindi niya pa nga daw napansin since nakadisguise ito bilang ice packs. At aniya, ang delivery destination daw ay nasa tablet na hawak niya at meron siyang material witness na mabubut. Wika niya, mukhang mission accomplished na daw. Nag-Roger naman si Naomasa at papasok na daw ang standby team. Napangisi naman ang lalaki at sinabing not bad daw. Pinapi-freeze naman ito ni Keniko dahil kapag gumalaw daw siya ay babarilin niya ito.
Gayunpaman, mabilis lang itong kumilos kaya't napapikit si Kaneko at nagmamadali itong tumakas. Nakuha nito ang baril niya at tablet, bagay na hindi inasahan ni Kaneko. Giit niyang kanya daw yun, ngunit nginitian lang siya ng lalaki sabay hawak sa baril niya. Nagmamadali naman si Kaneko na nagtago sa likod ng mga box at sinabing kaharap niya daw ang villain doon. Isa pa, nakuha daw nito ang baril niya at ang tablet na may ebidensya. Bigla namang nag-barge in sa loob si Fat Gum na nagsabing is that so? Ito pala ang kanina pang tinatawag ni Kaneko na Fat Yan. Doon daw siya pumapasok sa operasyon na yun. Pumasok na din ang mga polis at pina-freeze ang mga workers doon. Pinahinto sila sa trabaho at pinaangat ang mga kamay sa ere. Sumunod naman ang lahat sa kanila. Tinutukan nila ng baril ang kaninang kausap ni Kaneko at tinanong ano daw nagginagawa nito. Ngunit hindi ito sumasagot. Hinamon naman ito ni Fat Gum na gamitin ang pea shooter sa gaya niya, pero binitawan lang nito ang hawak niyang baril at sinabing hindi niya daw gagawin yun. Naroon lang naman daw siya upang ma-dismantle ang route. Nabahala naman si Naomasa dahil pinakialaman nito ang tablet na naglalaman ng evidence. Pinindot nito ang button para sa CRAB lift arm systems, at nakakagulat na kumilos na lang mag-isa ang mga galame ng crab machines nila. Nagtaka naman ang nakasakay dito dahil kusa itong kumilos at nag-beep. Nagtaka din sina Naomasa dahil bigla na lang nagwala ang industrial lifting arms at inatake ang lahat ng naroon. Nainis naman si Fat Gum at hindi inasahan na natusok ng arms nito siya. Samantala, balik sa festival, ibinahagi na ang Kanidosh ang latest cryo technology upang maging fresh ang products nila, mula sa pagkakahuli ng mga ito. Dahil dun, tumaas daw ang independent shipping network nila na nagkokonekta sa source, mula sa Hokkaido, papunta sa 50 shops nationwide. Yun pala ay ang presentation na ginawa ng co-worker ni Kaneko sa stage, habang nakasakay si Pop Step sa tila crab machine. Dagdag niya, yun daw ang sikreto sa likod ng pledge ng Kanidosh na mag-provide sa Japan ng consistent, delicious experience, saan man at kailanman. Nagbu naman ang mga tao at wala daw silang pake doon. Nag-request silang kumanta na lang o gumawa sila ng trick doon sa stage dahil ang boring daw nun. Hiyang-hiya naman si Pop Step at inisip kung pwedeng umuwi na lang daw siya, nang biglang gumalaw ang suot-suot niyang machine. Nag-beep ito bagay na ikinabahala niya. Sa sumunod na eksena, ipinakita sa atin si Fat Gum na nababahala habang inaatake ng cargo-carrying crab claws. Sinubukan niyang pigilan yung dalawang out-of-control na lifting arms, at sa kasamaang palad ay nagawa siyang maampes sa ulo ng isa sa mga yun, na nagpabahala naman kay Detective Sukauchi. Gayunpaman, parang wala lang para kay Fat Gum yung atake na yun nang bigla yung mag-bounce back habang sinasabi niya na wala yun para sa kanya. Humanda siyang sumuntok bilang counter sa pag-atake nun, kaya agad na sumigaw si Kaneko na wag niya yun gawin, at pinpoint na inosente yung dalawang manggagawa dun. Dahil dun ay na-realize niya na hostages pala ang mga yun na medyo nagpahirap sa sitwasyon nila, at napatanong siya kung kinakailangan niya bang isuot ang kanyang kid gloves dito. Nanggigil siya pagkatapos at habang ginagamitan niya ng kanyang quirk na fat absorption yung dalawang cargo crabs, sumigaw siya na maraming hinihiling sa kanya dito pero siya ang man for the job na ito. Habang hindi makagalaw yung mga cargo crabs dahil sa kanyang taba, agad na kumilos si Kaneko at pinuri si Fat Gum. Pagkalapit niya sa kanila ay mabilis niyang ginamit ang kanyang mga daliri bilang mga gunting, at madali nitong naputol yung metal harness na naglalak sa mga manggagawa sa cargo crabs. Sumunod noon, ipinaliwanag sa atin na ang tawag sa kanyang quirk ay snip clip, at halos kahit ano daw ay kayang maklive sa pagitan ng kanyang mga daliri. Agad nilang inakay yung mga hostages at sinabihan niya si Fat Gum na wala nang mag-hold back dito, kaya nagsimula ng wasaki ni Fat Gum yung mga robotic suits. Habang ginagawa niya yun, napatanong si Fat Gum kung hindi ba mayayari itong si Kaneko sa paggamit ng kanyang quirk given her cop status, kung saan natawa lang dun si Kaneko at sinabi na kinakailangan niya lang dun mag-type ng apology. Nagkomento naman yung misteryosong speedster na not bad ang kanilang ginawa dun, kung saan bigla itong pinaputukan ni Detective Sukauchi na tumama sa may tabi ng paa nun habang sumisigaw na wag siyang gagalaw. Seryoso niyang sinabi dito na yung susunod na bala na lalabas doon ay hindi na magmimintis, kung saan sinabi lang ng kalaban na tigil-tigilan siya nito,
habang si Keniko ay agad siyang in-inform na mag-ingat siya dahil isang speedster yung lalaking iyon. Napaisip tuloy si Sukauchi na kung gayon ay kapag inalis nila yung mga mata nila doon kahit saglit ay mabilis sila nung makokontra. Sinubukan niya yung Aisabdo sa pag-utos na itaas ang kanyang mga kamay ng dahan-dahan at damapa. Sarcastic namang pumayag yung kalaban dito at kung mabagal yung gusto nila doon ay okay lang yun sa kanya. Sa kasamaang palad, nawala yung focus nila sa lalaking speedster nang biglang mag-rattle yung cargo crabs. Tila nawawala na naman ito sa kontrol at matapos umilo ng mga bulb nito sa ulo na nagsisilbing mga eye design, bigla yung sumabog ng malakas, na nagpawasak ng mga katabi ng frozen crab products. Nabahala sila doon at nagtaka na bigla na lang nag-self-destruct yung mga yun, at nadismaya din sila dahil nadamay yung mga ebidensya nila. Napalingon tuloy sila Sukauchi sa pagsabog at nagtaka sa pagwasak ng kalaban nila sa ebidensya. Dahil dito, nagawang makakilos ng speedster habang nagkokomento na tumpak ang kanyang iniisip, kaya napamura sa inis dun si Sukauchi. Sa isang iglap, tila naging isang lightning bolt yung lalaki dito at mabilis na nakapunta sa likuran ng isang pader. Bago ito umalis ay nang asar pa ito sa pamamagitan ng pagpapaalam, kaya sinigawan siya ng mga pulis na tumigil siya. Nakarinig naman sila ng sigawan galing sa venue ng event, na nagpakuha ng kanilang atensyon. Agad namang nabahala si Keniko dahil naalala niya na meron pang isang crab mech sa lugar, pero agad din niyang na-realize na may natira pa silang ebidensya dun. Habang iniisip niya pa lang kung gaano kasahol ang magiging resulta kapag sumabog yun sa gitna ng maraming tao, bigla na siyang binuhat ni Fat Gum at sinabi nito kay Sukauchi na sila na ang bahala sa gulo dun, kaya habulin na daw ng mga ito yung villain, kung saan nag-Roger si Sukauchi sa kanya. Sa stalls naman ng event, makikita natin na nagsisimulang maghasik ng kaguluhan yung crab mech suit na kinokontrol ni Popstep. Nababahala siyang napatanong dito kung papaano niya ba mapapatigil yung crazy thing na ito. Nagpanik lang dun yung may-ari habang iniisip kung papaano niya naman yun malalaman, habang si Koichi ay agad na kumilos upang tulungan siya. Sa kasamaang palad, nang mabangga ni Popstep ang isang stall, nagsimulang tumamba ang patong-patong na products noon, at dahil dito ay nabagsakan ng mga yun si Koichi, na nagpatamba sa kanya. Nabahala naman yung civilian sa kanya at napatanong kung okay lang ba siya, habang siya ay iniisip na mas okay sana kung meron siyang All Might hoodie dito. Gayunpaman, bigla niyang napansin yung tela na bumagsak sa kanya, at nang i-flip niya yun ay may napansin siya dito. Bigla naman tayong pumunta kina Fat Gum at Keniko kung saan nakarating na sila sa eksena, at napakomento dito si Fat Gum na talagang nagsanhi na yung crab mech ng damage sa lugar. Pagtingin-tingin ni Keniko sa paligid, agad niya namang napansin kung nasaan yung mech na yon. Dapat daw ay mapigilan nila yun agad dahil sisabog yun once na maabot nun ang kanidosh stall. Dahil dito ay sinubukan ni Fat Gun na tumakbo. Kaso pinoint ni Keniko na kinakailangan niya pang mas bumilis dun, pero sinabi niya na hanggang dito na lang ang kaya niya. Sa hindi naman nila inaasahan, sumulpot sa kanilang gilid si Koichi gamit ang kanyang slide and glide, at mabilis sila nitong na-overtake. Tinanong tuloy ni Fat Gum si Keniko kung may sinabi niya ba dito ang speed, habang napatanong iyon kung sino ba yun. Patuloy ang pagmamabilis ni Koichi dito upang maabutan si Popstep, at hindi nagtagal ay tagumpay niya iyong nagawa. Naghanda siya dito at bigla siyang tumalon, at gamit ang kanyang momentum sa pag-slide ay ibinato niya ang kanyang sarili upang makadikit sa crab mech. Gamit naman ang kanyang newfound technique sa paggamit niya ng kanyang quirk, sinimulan niyang i-reverse ang paggamit noon upang dump-i-kit ang kanyang mga limbs sa crab mech. Agad niyang tinanong kung okay lang ba si Popstep, kung saan masaya naman yun nang makita siya. Nagkomento siya na mabuti at hindi ito nasaktan, at ang dapat daw nilang pasalamatan doon ay yung hoodie na suot niya. Nagtaka naman si Popstep kung bumili ba siya ngayong araw. Nang questionin ni Popstep kung isa ba yung All Might hoodie, napangisi siya doon at mayabang na sinabi na medyo different siya ngayong araw. Siya daw ang lalaking in top spirits dahil nakakuha ito ng isang rare souvenir hoodie na si The Crawler, Tower to Heaven style. Nairita tuloy si Popstep sa kanya dahil inuna niya pa yon. Nagkomento ito na mabuti nga yon pero alisin niya daw muna ito dito, kaya napatameme siya dong sumang-ayon. Gayunpaman,
Tinanong niya dito kung papaano niya yun gagawin, na lalong nagpairita kay Pop Step sa kanya at nagpasigaw dito na isa siyang useless idiot. Sumunod noon, ipinakita sa atin yung stall na binilhan ni Koichi ng All Might hoodie, at masayang nagpapasalamat sa kanya dito yung tindero. Habang nangyayari ito, dumako naman tayo sa paghabol ni Sukauchi kasama ang iba pang guard sa speedster na villain. Pinpoint niya dito na armado ng mapanganib na quirk yung bomber. Hindi daw yun sumusunod kahit na sinabihan na nila ito ng verbal commands at warning shots, kaya wala na daw silang choice dun kundi magpaputok na. Gayunpaman, nagsimula muling bumilis yung villain dito, at habang madali nitong iniiwas-iwasan yung mga bala, tinanong nito kung hindi ba nila narinig yung sinabi ni Kaneko kanina na mabilis siya, at paasar nitong sinabi na walang silb yung mga baril nila dun. Kumontra naman dito si Sukauchi at sumigaw na maaari pera nitong matamaan dun. Bigla niyang pinaputol yung baril niya dito at nagawa niyang madaplisan yung kaliwang hita ng villain. Agad niyang inutusan yung mga kasama niyang pulis na i-restrain yung lalaking iyon. Habang papalapit sila ay sinabi niya na given kung papaano nun sinusubukang sayangin yung oras nila, na-realize niya na yung acceleration nun ay nangangailangan ng ilang segundo para mag-cool down pagkatapos nun magamit, kaya ang pagbaril daw during sa interval na iyon ang susi. Nang mahuli nila yung lalaki ay napangisi lang yun, pero pagkatapos nung magkomento na ang observant niya, biglang nag-freeze ang lahat ng guard na sinubukan siyang isabdo. Tila naging statwa sila Sukauchi dito sa hindi malamang dahilan, kaya hindi nagtagal ay madaling nakagapang papaalis yung villain sa sandamakmak na guard na dumagan sa kanya. Pagtayo niya, naramdaman niya yung sakit ng sugat niya dahil sa dumaplis na bala, at nairita siya dahil ang talino ni Sukauchi. Hindi siya makapaniwala na nataman siya noon. Nang tignan niya naman kung may naputol ba siyang buto, ay wala siyang nakita dun at talagang nadaplisan lang siya. Sumunod nito ay kinuha niya yung baril ng isa sa mga guard at tinignan kung ano yung mga bala nito. Nakita niya na rubber bullets lang yung laman nun, at dito niya na-realize na kaya pala walang pag-aalinlangan ang pagbaril ng mga yun sa kanya. Tinawag niya ang mga yun na idiots at sinabi na mas maigi kung hinabol siya ng mga yun habang handang pumatay, kesa sa hindi. Gayunpaman daw, masakit pera naman kapag tinamaan ka ng ganon, kaya napagdesisyonan niya na pagbabarilin yung katawan ng mga pulis dito gamit yun. Kinausap niya din yung frozen na Sukauchi at sinabi na wag itong magkaroon ng maling edya at sa katunayan daw ay isa siyang stand-up guy. Hindi daw violence ang daanika niya, kaya ayun daw yung dahilan kung bakit yung bulletproof vest lang nito yung babarilin niya. Pero kung mamatay pa rin daw ito dito, ay kasalanan niya na lang yun. Pagkatapos nun, bumalik na sa normal na bilis ang paligid, at dahil dun ay nagsitumbahan ang mga pulis dahil sa mga ibinaril niyang rubber bullet sa katawan ng mga ito. Hirap na hirap kumilos yung grupo ni Sukauchi matapos yun, kaya wala na silang nagawa ng dahan-daang maglakad yung villain papalayo sa kanila habang nagkokomento na tapos na sila dun. Sa sumunod na eksena, bumalik tayo sa sitwasyon ni Pop Step, at dito ay tinatanong niya si Koichi kung kamusta na yung pagkalikot niya sa crab mech. Sinabi ni Koichi sa kanya na nakakita ito ng shut-off switch sa likuran noon, pero ang malas daw nila dahil hindi niya ma-override yung rampage. Patuloy naman ang pagtakbo ni Fat Gum habang pasan-pasan si Kaneko, at dito ay nababahala sila dahil malapit na yung mech sa crab stall na magsasanhi ng pagsabog noon. Idinagdag niya na ano rin daw ba yung meron sa batang tumalon sa likuran ng crab mech na yun at balak daw ba nung mamatay. Sumigaw dito si Kaneko na wala na silang choice dun, at alam na daw ni Fat Gum yung gagawin dun. Naging reluctant naman si Fat Gum kung gagawin daw ba talaga nila yung tinutukoy niya, kung saan umoo siya, kaya pumayag dun si Fat Gum. Humawak si Kaneko sa braso ni Fat Gum habang naghanda yung ibato siya. Pagkatapos bumwelo, ibinato na siya nito at habang lumilipad ay sumigaw siya ng rocket crab flip. Dahil dito, nagawang mahiwa ni Kaneko yung legs ng crab mech, at dito ipinaliwanag sa atin na kayang-kaya niya ding maklive ang halos lahat ng bagay between her legs. Dumausdos siya sa lapag pagkatapos noon, pero masaya pa rin siya dahil naputol niya yung paa noon. Sa kasamaang palad, dahil doon ay nagsimulang umikot-ikot sa lapag yung mech, na nagpasigaw kay Pop at nagpabahala kay Koichi. Nang kikilos pa lang ulit si Koichi,
Agad siyang pinigilan ni Keniko at tinanong kung tama ba na sidekick siya ni Pop Step, at pinpoint na mas maiging lumayo sila doon dahil nasa kapahamakan silang lahat. Nirason niya naman na trap parent si Pop Step doon, na nagpagulat naman kay Keniko at nagpatanong kung bakit yun nakasakay doon. Habang tumatakbo sila papunta kay Pop Step, ipinaliwanag ni Koichi na hiniling kasi yun ng manager nila. Kaya napatameme dun si Keniko at sinabi na siya ang may kasalanan ng lahat ng iyon. Pagdating nila sa mech, agad siyang nagsorry kay Pop Step habang pinuputol yung metal harness nito. Nagsimula namang mag-flash yung mata ng crab mech na ito na nagpakuha ng atensyon nila. Napasigaw dun si Keniko sa pagkabahala na sumasabog parent daw pala yun kahit na nakatigil, na nagpabahala din kay Koichi. Agad silang nagsitakbuhan papalayo sa crab mech na yun habang sinasabihan yung mga tao na tumakbo na din at wag na silang tumayo tayo doon unless gusto nilang mamatay. Sinabihan naman ni Koichi si Pop Step na maglip na ito papalayo, kaso paglingon niya doon ay nakita niya nadapa yun, na nagbahala sa kanya. Mabilis siyang nag-slide and glide upang iligtas ito, at nang makalapit siya ay sinigawan niya si Pop Step na humawak sa kanya. Pagkaabot ni Pop Step sa kanya ay niyakap niya ito at nagsimula siyang mag-drift papalayo sa crab mech. Gayunpaman, tila dumiretso parent sila doon na nagpabahala kay Keniko. Bigla namang tumalon si Fat Gum papunta sa mech at sumigaw na covered niya na ang sitwasyon na ito. Lamandang siya belly first sa ticking time bomb na crab mech, at hindi nagtagal ay sumabog yon habang nakadagan siya. Pero dahil sa kanyang skill na shock absorption nagagawa niyo ang ma-contain ang isang impact sa loob ng kanyang katawan sa pamamagitan ng pag-burn ng fat. Dahil din dito ay kay Fat Gum bumangga sila Koichi at Pop Step. Tumayo naman si Fat Gum at sinubukang kausapin sila Koichi na masyadong malaki yung bomba na yun para i-hold ng matagal, kaya umalis na daw sila dun. Agad ding sinabihan ni Keniko yung mga tao doon na hindi pa tapos ang panganib kaya magsialisan daw ang mga ito dun. Mabilis namang nag-slide and glide si Koichi papalayo kay Fat Gum habang pasan-pasan si Pop Step, at di nagtagal ay naglabas ng malakas na impact yung katawan ni Fat Gum dahil kasama ito sa proseso ng kanyang shock engravings. Napasigaw tuloy sa pagkabahala kay Fat Gum si Keniko, pero pagkakalma naman ng usok, makikita natin si Fat Gum na nasa kanyang low-fat mode, at mukhang okay naman ito. Dahil dito ay napangiti at cheer yung mga tao sa tuwa nang makita siyang ligtas. Sumunod noon, tinanong ni Fat Gum si Keniko kung may nasaktan ba, kung saan sumagot siya na mukhang wala naman, kaso nawasak daw yung buong lugar dun. Nagsimula naman si Fat Gum na kumain ng sandamakmak na crab rice habang sinasabi na maigi nang puntahan sila Sukauchi para magbigay ng backup, pero kinakailangan niya daw muna magpataba ng onti dun. Nang makarating yung manager sa eksena, gulat na gulat nitong tinanong si Keniko kung gusto niya bang magpaliwanag dito, kung saan sinabi niya na malalaman din ito yung full scoop mamaya, kaya maghintay lang daw ito. Nagtaka dun yung manager niya, at nung narinig naman nila Koichi at Pop Step yung narinig niya ay naisip ng dalawang ito na mukhang ganun din para sa kanila yung mangyayari. Sumunod noon, pinaalam ni Koichi na malapit na silang umalis para habulin yung tren pauwi. Kaya sigurado daw ba ito na hindi niya kailangang tawagan yung bahay nila at sabihin na gagabihin siya. Sumagot naman si Pop Step na ayaw niyang biglain yung mga magulang niya tungkol dito, kung saan naunawaan ni Koichi na good point yun dahil mababaliw din daw yung mom niya kung siya yun. Nagkatinginan naman sila ng manager pagka-petos noon, at makalipas ang ilang sandali, nagulat si Keniko nang malaman niya na pinauwi ng manager niya sila Pop Step. Ipinaliwanag ng manager na kasalanan naman nila na nadamay yung dalawang yun sa kaguluhang ito, at hindi niya din naman daw mapapagstay yung mga yun dito. Pagkatapos, tinanong na siya nito kung bakit niya kasama yung mga pulis dito, kung saan nadidismaya niya lang na sinabi na hindi naman malilintikan yung mga batang yun, pero witnesses daw ang mga yun sa lahat ng nangyari dito, na nagpatameme sa manager. Agad niya namang pinaalam sa kanila na nag-iwan ang mga yun ng paraan para matawagan, at ibinigay niya ang isang calling card kay Detective Sukauchi. Natuwa si Sukauchi dito, pero nang mabasa niya yung pangalan ng kapatid niya na si Makoto, napatameme siya dun. Sa streets naman, mabilis na kumilos si Koichi habang pasan-pasan si Pop Step. Nagkomento ito na ang dami nilang pinagdaanan ngayong araw, pero nagawa pera naman daw nilang magsaya kahit papaano.
Napatanong tuloy dun si Pop Step kung hanggang saan ba ang pagiging easygoing niya dun, at pinpoint na muntik na silang mamatay, kung saan ang naisip lang dito ni Koichi ay bumili ng souvenir sa station para sa mga kaibigan nila. Makalipas ang ilang sandali, nakasakay na sila sa bullet train pauwi, kung saan pagkatapos nilang kumain ng bento box, sabay silang nakatulog sa biyahe.